Naalala yung pinatotoo natin noong araw. Lakas ng bagyo. Diyan, sa Villaronet. Diyan pa ang ating gawain noong araw. Sunday service. Biglang dumating ang bagyo. Grabe ang minamahal. Mababasa kami. Pasok na yung ulan. Lakas ng hangin. Hindi na marinig yung pagsamba. Lakas ng ulan. Talang wala ka na marinig. Ang instrumento di maintindihan sa lakas. Biglang tumayo man ang pastor. Hindi pa preaching time. Patotoo pala. Tumayo man ang pastor sa pulpito. Biglang tinas ang kamay. Bagyo sa pangalan ni Jesus! Tumigil ka! Hallelujah! Praise the Lord! On the spot, tumigil ang bagyo. Paano mo magagawa yan? Magagawa lang mo yan if you are submitting yourself. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. You have the authority. Palapakan natin, malapain noon. Amen? Pag nabubuhay tayo sa kasalanan, we cannot resist the devil. That is very clear in the Word of God. Very clear. Kaya lagi sinasabi mga pastor, kung mayroon masamang tao, kaya may kalamidad darating, bago mo rebukein, magsisi ka muna. Kasi pag mayroon tayong kasalanan, hindi iyan tatalam. Pero pag matuwid tayo, kahit anong klase yan, kaya yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Balikan natin sa gawa kanina. Ito gaya-gaya. Gaya-gaya ng mga reliyosong tao. Kanina, yung sa gawa, na nagpalayas din sila. Ayan. At may 7 anak na lalaki ang isang Escriba na Hudyo. Isang pangulong saserdote. Saserdote kasi pare. Isang pare. Yung 7 anak niya, ayan, 7 anak ng pare, na nagsigawa nito. Tuloy, 15. At sumagot, pinapalayas nila yung demonyo dun sa tao, inalihan ng masamang espiritu. At sumagot ang masamang espiritu, at sa kanila sinabi, nakikilala ko si Jesus, at nakikilala ko si Pablo. Datapot, sino kayo? Ang totoong anak ng Diyos, kilala ng Diablo yan. Malayo pa yan. Takot na yan sa atin. Alapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Takot na yan. Pag ang Diablo hindi takot sa atin, may problema tayo sa ating paglilingkod. Mahal. Dapat ang Diablo takot sa atin. Hindi yung baliktad. Tayong takot sa Diablo. Naku, hindi po yan. Dapat ang Diablo ang takot sa atin. Malapakan natin, malapay Lord. Amen? Kilala ko si Jesus, sabi ng demonyo. Si Pablo, kilala ko. Katapat, sino kayo? Hindi niya kilala. Isaes, ano sabi dyan? At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila. Ayan. Yung mga sama espiritu na nandun sa tao, imbis na lumayas, tumalon, papunta sa mga nagpalayas. Palapagan natin, hallelujah! Praise the Lord! Imbis na lumukso patakbo, hindi, lumukso para pumunta doon sa nagpalayas. Lumipat. Tingnan mo, bakit? Hindi naman kasi sumusunod sa kalooban ng malapay noon. At sila ay kanyang natalo. Natalo ng Diablo yung nagpalayas sa kanya. At nanaig sila. At nadaig sila. Nadaig yung 7. Isang Diablo na nadaig yung 7. Ano pa, tagsitaka sila sa bahay na yaon na mga hubot-hubad at mga sugatan. Imbis yung Diablo tumakas, lumukso, sila niluksuhan at sila ay pinugatan at sila ay nagsilayas. Bakit? They are not submitting themselves to the Lord. Pag tayo napapasakop, mahal, ang ating buhay, mahal na pinon, ako'y nabubuhay para lamang sundin ang iyong banal na kalooban. Dapat ganyan tayo. Kahit nahirapan ka, mas mahalaga pa rin sa'yo ang pagsunod sa kalooban na ating malapay noon. Ating malapastor, minamahal, nung
Umpisa pa lang ang Jesus Miracle Crusade. Mga 1978. Wala po yan makain sila araw-araw. Hindi kaya mag-upa ng maliliit na bahay, kwarto, hindi kaya. Kung iba pa yan, baka nagtrabaho na yan. Ito palang buhay ng pastor. Ito palang buhay manggagawa. Maraming kahirapan. Pero hindi! Pag nagpapasakop ka, patay, buhay. Pagkain, wala. Diyos ang iyong susundin. Kasama sa iyo ang kaparihan ng ating Malapainon. Kaya saan ka pumunta? Hallelujah! Praise the Lord! Marami ako nabalitaan ng mga ngaral. Iniwanan yung church. Iniwanan yung gawain. Bakit? Wala raw pagpapala. Hindi naintindihan ang kalooban ng Malapainon. Bago ka pagpalain, you will be tested. Susubukan ka kung gaano katotoo ang iyong pananampalataya sa ating Malapainon. Diba? So, praise the Lord! Diba, pinatuto ko sa inyo dati, kung naalala nyo pa, Pastor Alcos, nakalimutan ko ang pangalan. Doon kami sa Sagay, Negros Occidental, mga 25 years ago. Kasama namin si Pastor Alcos, Pastor Cesar Alcos. Pastor po yan sa ibang church. Lumipat sa atin. Ano pong patotoo niya? Iniwanan niya ang church. Nung wala pa siya sa atin dito, di pa nakasama sa atin, iniwanan yung simbahan na pinagpapastoran niya sa ibang church. Sabi ko, Pastor, ano po ang dahilan? Bakit iniwanan niyo? Wala kaming pagpapala. Walang. Mga anak ko, di ko napaaral. Wala kaming pagkain. Kaya iniwanan niya. Sabi, anong ginawa niyo? Nag-treasure ako sa bundok ng Negros. Maraming kabundukan daw, nag-treasure siya. Nanghiram daw siya ng detector. Sabi niya, baka sakali makatagpo ako ng kayamanan. Hindi ko naman sinasabi na masama yung nag-treasure, ha? I'm not saying that. Ito ay patotoo lamang ni Pastor Cesar Alcos. Hiram siya ng detector. Talasa sa punta sa bundok. Sa Bisaya pa, suroy-suroy siya sa kabundukan sa Negros Occidental. Ikot sa doon. Ilang gabi, ilang linggo sa doon. Sabi niya, paano yan detect ko doon? Wala naman ma-detect. Sabi niya, kung uwi naman ako, wala naman pagkain din. Dito na lang ako sa bundok muna. Detect sa araw at gabi. Paano yan detect siya? Ikatlong gabi, ikatlong araw, sabi niya, anong klaseng detector na hiram ko? Tuwing detect ko, tumuturo pataas. Anong klaseng detector to? Imbis na magturo ng treasure, tumuturo to pataas. Ano kaya tong detector na to? Ba't ganito? Baka naman sira to. Nung ilang araw na siya doon, nangusap ang malapit sa kanya. Sabi niya, hindi mo ba alam? Sa may niya, nangusap ang malapit doon. Kaya tumuturo niya sa taas, sabi niya, ang hinahanap mo na kayamanan, yung totoo, nandoon, wala dito. Wala pa natin. Sabi niya, oo nga pala, ang tunay na kayamanan nandoon sa piling ng ating Malapainon. Hallelujah, praise the Lord! Nung nangusap sa kanya, tinapon niya sa ilog yung detector. Wala kang kwenta, tinapon, bumalik sa simbahan. Nagpuri muli sa ating Malapainon. Kaya doon, ang ginawa niya, nakita niya sa atin na matindi ang panampalataya natin mga pastor, dami himala, lumipat sa atin. Kaya nakasama natin doon sa Negros. Puri ng ating Malapainon. Pero nandun kakasama kami, pagsubok pa din. Wala rin kami makain doon. That was 25 years ago. Pag namalengke kami doon, kasi sakayan doon sa palengke, yung tricycle na dipeda lamang, walang motor. Pinapadyakan lang yung nung nagdadrive. Yung sinasakyan. Mula doon sa chapel hanggang palengke, pabayad ka ng 10 piso. 5 piso. Malayo-layo din. Hindi kami sumasakay, binamahal. Bakit? Nanghinayan kayo, 2 kami. Nanghinayan kami sa 5 piso. Pandagdag natin pambili ng isda. Ang bibili namin ng isda, yung
Yung tumpok-tumpok, yun ang pinakamura doon. Medyo may amoy na kaunti. Yun ang pipili namin. Yun ang mura. Magkano halaga doon? 10 piso. Yun ang bibili namin. Kasama na si Pastor Cesar. Sabi ko, pagsubok din dito, alis ka ba? Hindi na. Dahil nakita ko, totoo ang ating malapay noon. Kasi, naintindihan niya, nakatapos sa mga pagsubok, diyan ka pagpapalain ng ating malapay noon. Amen? Kaya kailangan, we must resist the devil. Kailangan natin labanan ang diablo. Hindi po natin kalaban ng tao, wala pong kalaban ng tao. Bago natin i-resist ang devil, kailangan natin magpasakop muna. Amen? Pasakop. Kahit masakit sa atin, pero yun ang gusto ng malapino, yun ang gagawin natin. Amen ba, mahal? Kahit napapagod ka, napupuyat ka na, dahil ang kalooban ng Diyos, kailangan magsamba ka, magpuri ka, gagawin pa rin natin. Yun ang magpapasakop. Amen? Kahit may nakakatisod pa dyan, dahil ang gusto ng Diyos, dyan ka, magpuri ka, tuloy ka pa rin sa pagsamba. Amen? Yan ang magpapasakop. Hindi natin tinitingnan. Masakit tayo, hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, nakalugod tayo sa ating malapay noon. Yan po pagpapasakop, pinamahal. That is submitting to the Lord. Galatians chapter 2, verse 20. Kindly read. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ganyan palang buhay natin. We are already crucified with Christ. Crucified. Ibig sabihin pinako, yung pinako, may magagawa pa ba yan? Dapat ganyan tayo. Wala natin magagawa sa sarili natin. Ang Diyos na lang ang gagawa sa buhay natin. Amen? Yan po papapasakop. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Gusto mo matagumpay na buhay bilang anak ng Diyos, kailangan mabuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Kailangan nakapako na tayo sa ating malapay. Ibig sabihin, hindi na tayo nasusunod. Ayan, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mapagkakatiwalaan ba ang mahal na Jesus? Kung nagbigay tayo sa kanya, kaya ba imanis ng Diyos yung binigay natin? Kayang-kaya. Kaya huwag ka matakot. Kung anong dapat mo ibigay mo sa kanya. Dahil siya'y tapat. Sigurado yan na pag anong binigay mo, kung ang buhay mo, ang kalooban mo binigay mo, hindi ka malulugi. Maganda ang resulta. Bakit? Diyos yan, may-ari ng lahat ng bagay. Malapakan natin, malapakan na amen. Tignan mo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Hindi po nalulugod ang malapi noon sa mga walang pananampalataya. Hindi tayo makakasama sa rapture kung wala tayong pananampalataya. Hindi ako may sabi, abala lang sulatan. Ano ang dadagitin sa rapture? Sino makakasama? Yung mga walang kapintasan. Palakpakan natin, malapayan ho. Amen? Walang kapintasan, walang dungis, walang kulobot. Ano ibig sabihin? Hindi na nagkakasala ba yung ibig sabihin? Yung Kristiyano hindi nagkasala. Hindi yon. Dahil pag Kristiyano ka na, minsan magkakamali ka pa din. Pero, ang mahalaga, marunong tayo magpakumbaba at magsisi. Malapahan natin, malapahan noon. Amen?
Pag nagkamali tayo, pagsisihan natin at wag na natin balikan. Yun po. Yun po ibig sabihin. Yung blameless, walang kapintasan, hindi ibig sabihin na wala ka ng kasalanan. Hindi. Ibig sabihin ng blameless, yung marunong magsisi. Palapakan natin, malapay na. Kung basahin mo na sulatan, ang walang kapintasan po, hindi po yung hindi nagkakasala. Yung marunong magsisi at marunong tumanggap na kayang mali. Yan po tinutukoy sa Biblia na blameless. Dahil sinabi ni Solomon, walang tao na hindi nagkakasala. Whether you're unbeliever or believer, you're subject still to sin sometimes. Minsan nagkakamali tayo. Pero ang mahalaga, marunong ka magsisi at marunong kang talikuran. Nagsisikap tayo, nagsusumikap tayo na tumalikod sa mga mali. Yan po tatawag sa Biblia na walang kapintasan. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang gayang sarili dahil sa akin. As Christians, we are not living for ourselves anymore. Yan po ang tanda natin, minamahal. Bilang Kristiyano na tagalangit, hindi na pala tayo dapat mabuhay para sa atin. Ipagkatiwala na lang natin dahil ang ating pagkakitiwalaan ay tapat. Hindi malulugi ang nagtitiwala sa Kanya. Palapakan natin, malapayan na. Amen? Sabi ni Pablo, my life is crucified with Christ. Nakapako na raw si Pablo. Kahit pinatay, hindi nga umatras si Pablo. Hinuli, kinulong, tapos pinugutan ng ulo. Okay lang sa kanya. Bakit? Nagpasakop na siya. Di bali mamatay. Sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Pinatay siya. Alang-alang sa pagsunod sa kalooban natin, mga Panginoon. Hindi na nga mayayari sa atin yan Sa ating panahon, hindi ka na papatayin. Hindi ka na kaya patayin ang job. Hindi na tayo kaya patayin. Amen? Sina Pablo, sina Pedro, sina Santiago, pinapatay sila habang sila nangangaral. In our time, hindi na, very simple na lang. Common temptation, mga tukso lamang na magagaan ang nangyayari sa atin. And yet, still many fails. Many fail. Mayroon pa rin nahuhulog. Pero pinagpala ka sa tunay na gawain ng Panginoon. Lagi tayong may bagong simula na ibibigay ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Our Lord is a giver, is a giver of new beginning. Siya tagapagbigay ng bagong simulain. Totoo, ang banal na kasulatan, we are already in the end times. Kaya ang topic natin, the suddenness of events. Ang biglaang pangyayari na mangyayari sa mundo. The suddenness of events. Matthew chapter 24, verse 37. Can I read? Mateo 24:37. At kung paano mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hanggang 39. 37 up to 39. Hanggang 39 po. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila nagsisigain at nagsisinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang pagparito, the rapture, the second coming is the same as in the days of Noah.
Kung paano ang pang-araw ni Noe, pagbalik wala pinon, parehong-pareho daw ang sitwasyon ng mundo. Ha? Sabi yan? 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Anong ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Pareho din sa ngayon. Bago dumating ang dilubyo, itong ginagawa ng mga tao. At bago dumating ang Panginoon sa ating panahon, ganun din ang gagawin ng mga tao. Ito ang kalagayan, ito ang ginagawa ng mga tao bago dumating ang dilubyo. Wala silang kaalam-alam. So, sudden, bigla lang. Pero, bago dumating yung bigla, mahaba muna ang binigay na warning. Malapakan natin, malapakan natin, amen? Hindi ganun ang Diyos na bigla lang ibabagsak yung hatol. No! He will be giving warning for so long time. Mahabang ibibigay na warning. Sa ating panahon, 2,000 taon ang warning na ibinigay. Ganun sa magpahinuhod sa mga tao. Hindi sa magbibigay ng hatol na agad-agad. No! Magbibigay sa mga mahabang paalala. Sa ating panahon, 2,000 taon ang binigay. Nag-warning. And the 2,000 years is now expiring. Tapos na yung 2,000 taon. Sa panahon ni Noe, ang kanyang pahinuhod na binigay, pagpaalala, 120 years. Ganun sa kahaba, magbigay ng pag-warning sa mga tao bago ibaba ang judgment. After 120 years, biglang binaba. Wala silang kaalam. Bakit? Hindi sila nakikinig sa warning. Amen?